Ako na lang. On the one. And so, good afternoon everyone, no? First, I have a question. Have you ever experienced na ma-reject ka? Sounds so negative, no? Sino dito yung na-reject na? So, siguro, there were experiences in our lives, no, na na-reject tayo by our special someone, na-reject tayo on our entrance exam sa school, no? Or any other kinds of rejections na na-experience natin. But, can I just say na yung rejections na yun are just another step into something greater, no? It's just a challenge na andoon para malampasan mo, for you to be able to walk again, no? Para ituloy kung ano yung sinisimulan mo. So once again, I am your Kuya L1, hoping na hindi pa kayo nagsasawa sa akin. Iba naman. Malapit na, no? Malapit na. Yeah, so just want to share yung prayer ko last night, no? Or yung experience ko last night, no? So, I am really, really happy. Alam niyo bakit? Hindi na alamin. Joke lang. Kasi, my prayers were answered. So, I believe naman na masasagot siya or ibibigay siya sa akin, no? If I waited, no? Kung maghihintay lang ako ng tamang panahon for it to really happen. And, I was really shocked kasi by the span of 1 month, yung prayer na yun, natupad agad. So, share ko lang, no? Sometime on June, Father Bong and I were talking about something, no? About my discernment. And, ayun, no? I was having a discernment kung what I'll be doing for the next chapter of my life. On this chapter, no? On this few months left of this year. So, ayun, no? Is it for me to continue college and still be a missionary, or to enlist na sa academy and work hard for my career as early as now? Walang kasiguraduhan yung pag-enlist sa academy, pero one thing is for sure, na kung nasaan man ako, I know for sure na I'll be doing what I am doing right now. That is to preach the word. Then, I shared yung maaari kong ma-miss out. And nung na-realize ko to, na ma-miss out ko to, ang lungkot at ang sakit sa feeling. Na baka hindi ko makita si Maiko, si Kenneth, si Jopay, or si Chantal na mag-preach, no? Sabi ko, I pray na sana if ever napala rin ako pala rin ako na makapasa, gusto ko muna silang makita to preach. And after seeing Jopay gave her guidelines last night, the Lord was letting me choose for myself na He was giving me the freedom na to choose kung saan ko ipagpapatuloy ang missionary life ko. And now, no, I'm sure kung anong gusto kong gawin sa buhay, sure na ako. But, despite of what career or decisions na pipiliin ko, I know that I am being led to goodness as long as I have Jesus in my heart. So, balik tayo sa topic. Mark 6, 1-6. It talks about yung rejection ni Jesus or yung hindi pagtanggap kay Jesus sa mismong hometown niya. Kanina I asked you, no, have you experienced yung rejection? Ito, mas klarong tanong. Have you experienced na i-reject ka by the someone or friends mo? Have you experienced that? Grabing sakit, di ba? So, why were they rejecting Jesus? Why were they throwing questions at him? Isa dito, no? Paano ba naging maalam si Jesus? Paano ba siya naging isang magaling na tagapagsalita ng Diyos? Or paano ba siya naging isang magaling na preacher? So in verses
2 to 4, kine-question siya ng mga tao sa mismong lugar kung saan siya tumira at kung saan siya lumaki. By the persons na nakilala niya during his teenage years. Sabi nila, no? Saan ba niya nakuha yung mga bagay na yan? Ano ba yung mga kaalaman na yan? Totoo ba yan? Yung mga miracles ba na ginagawa niya totoo? Paano niya nagagawa yan? Anak lang naman siya ng isang karpentero. Yes, no? He was the son of a carpenter. And he became also a carpenter. So he was the son of a carpenter and not the son of a rabbi or a teacher. So, paanong nakakapagbigay siya ng salita ng Diyos? Kasi God is with him and God is him. So, ang daming tao sa hometown niya, no, na dinidiscount or hindi naniniwala sa mga pinagsasasabi niya or sa mga nagawa niya. So, they rejected, they refused na pakinggan siya. Siguro nga may nagsabi pa sa kanya, no? Sino ka ba? Sino ka para magbalita ng salita ng Diyos? Kilala ka naman namin simula nung bata ka. After all, who did Jesus think he was to preach to the people who had known him from birth? Like, anong karapatan niya to preach to them? Since kilala niya na yung mga yon simula pagkabata niya. Kaparehas lang naman sila. Or, iisang state lang naman sila sa buhay. After all these words na nabato or natanong sa kanya, anong expect nyo na nangyari kay Jesus? Or anong expect nyo na ginawa niya? Nagmukmuk ba siya? Nalungkot ba siya? Nagalit ba siya? The answer is, wala, nanahimik lang siya. And then he just said, no, may sinabi siya. So, he replied to their remarks by saying that normally a prophet is not honored by the people who have known him from birth. Sabi niya, a prophet without honor except in his own town among his relatives in his own home. Mark 6:4. 4 lang yan, ha? So, they refused to believe in his teaching kasi they considered him as one of their own. Parehas lang sila. Ayun ang reason kung bakit hindi nila pinapakinggan si Jesus. Ayun. So, na-realize niya na masyado siyang familiar sa mga tao. Kilala na siya since birth. And they only saw in him what they wanted to see. And yung nakikita nila kay Jesus was that parehas lang sila. Actually, no, sa buhay ngayon, ganyan din naman tayo. We choose kung ano yung makikita natin sa isang tao. May mga instances na pipiliin mo na lang talaga yung traits or yung characteristic ng isang tao. And yun na lang yung makikita mo sa kanya. Most of the time, negative. For example, si ano, sobrang taray niyan. And thus, si ano? Gawain si Jopay. And thus, you don't see the person behind those taray attitude. Di mo na nakikita kung sino siya behind those attitude. Malay mo mataray lang siya kasi bad mood siya, di ba? Then you won't see yung sweetness na nasa loob niya. Yes. Some people, no? Actually, ito na-encounter ko to, no? Uy, si Elwan, no, babaero yan eh. Yes. That's not a complete truth. Lalakero din, di ba? Yeah. Then, if you think, no, na siguro kasi ang daming friends ng isang guy na babae, babaero na siya. If you look at the positive, no, baka kasi friendly lang siya. So most of the time, it isn't
hindi lang yung nakikita natin, no? Andyan din yung influence ng iba. Diyan din yung mga kumakalat ng chismis on a person. Oo. Ayun, no? For example, no? May tatlong magkakaibigan, no? For example, may tatlong magkakaibigan. Then, yung isa, siya yung neutral, and itong dalawa mag-aaway. So, itong nasa gitna, nag-rant siya about yung away nila nung nandito sa dulo. Ang napakinggan lang nitong neutral na tao is yung side nung nasa gitna. And then, ang paniniwalaan lang nung nandito, nung neutral na tao is kung ano yung nauna niyang narinig. Or kung ano yung nirant sa kanya. And yung time na dumating na nag-meet silang tatlo or silang dalawa, anong ending? Silang dalawa, kaaway na si dulo. So minsan, kung ano yung influence ng iba sa atin, ayun na rin yung pinaniniwalaan natin. And hindi na natin inaalam yung kabilang side. No? Yan. So, ayun, balik, no? He or she refused na kung ano yung side niya. So, paano siya? Kawawa siya. Oo. Kawawa naman. Yan. So, may mga times din, no, na you won't be able to make the people see kung ano yung kailangan nilang makita sa'yo or sa nangyayaring isang bagay. Kasi, their eyes are closed sa kung ano ang totoo. And they have too much pride, which led them to the kung anong alam ko, ayun na ang tama na mindset. Like, kung anong alam mo, yun na yun eh. Makikinig ka pa ba sa opinion ng iba? Eh, alam mong tama ka na. So, what you see, yun ang tama. And what they see is wrong. So, si Jesus, no? He was unable to perform yung great deeds niya. Hindi siya makapag-preach ng maayos, hindi siya gawa ng miracles ng maayos kasi they don't have faith in Him. Hindi sila naniwala kay Jesus or ayaw nilang maniwala kay Jesus. So, kanina, no, nabanggit ko, no, hindi siya nagalit, hindi siya nalungkot. Bakit? Kasi he knew na yung mga tao na nasa hometown niya have their own free will, have their own choice. So, they have the freedom of choice. May kakayahan sila pumili if ever na maniniwala sila kay Jesus or no. Ang nakakalungkot nga lang doon is pinipili nila na huwag maniwala. Ikaw ba? Kung ikaw mismo yung nandun sa chapter na yun, na nandun ka sa mismong hometown ni Jesus, nagpipreach siya, anong sasabihin mo sa kanya? I-judge mo ba siya? Tatanong mo ba siya ng questions na totoo ba yan? Karapat dapat mo paniwalaan yan? Again, no, nowadays, some people show the same attitude. Na kung ano yung gusto mong paniwalaan, ayun na yun. They could hardly believe that you can become so much better than before. Ito yung mga moments na nahuhusgahan ka na, nalilabelan ka na. May label. Yeah. So, no, let me expand, no? Let me emphasize. So, for example, no, ito common na common to in a Filipino household. Na kung ano expect sa'yo ng isang tao sa bahay mo, yun na yun. And you need to reach it. Kung hindi, sama tingin sa'yo. Some people nga, di ba? Like, pag nalabelan ka ng babaero, yun yung tingin sa'yo na lahat. Pag nalabelan ka na plastic, yun yung tingin sa'yo na iba. Or yun yung tingin sa'yo na lahat. As you try to be better, ang daming hahatak sa'yo pababa. Legit, totoo yun. Imbes na itulak ka pa angat, hahatakin ka pa. Bakit? Kasi ayaw nilang umangat ka sa kanila. Sometimes nga, sarili mo pang family member or friends mo pa mismo.
Kasi, hindi sila naniniwala na kaya mo umangat sa kung sino ka or kung kaya mong magbago. So, I have a lot of stories no, regarding these guidelines, pero I'm not really sure kung anong i-share ko. So, medyo di ko alam kung anong i-share ko, kung yung story ba ng friend ko or my own story. So, siguro share ko na lang parehas, no? Ayun. So, I have this friend, no, na since December last year pa, ang preachings niya is about drinking alcohol. So, ang parating lumalabas sa bibig niya is, hindi na ako iinom, pero mamaya-maya nakikita mo siyang nagiinom. So, bakit, no? Bakit? Kasi naunahan ng asar, naunahan ng label, na makita ka lang na nag-inom ka ng once na nakita ka mag-inom, or once na nakita namin siya nag-inom, ang asar namin sa kanya is, lasinggero ka naman. So, yung nangyari is instead of him trying to stop, na-push pa siya sa kung ano yung pinapatigil namin sa kanya. So, gets niyo ba? Na kung ano yung sinasabi sa'yo ng iba, most of the time, initingin mo rin sa sarili mo. So, ang hirap hatakin yung sarili mo. Also, no, my own story, no, there was this one time na I was labeled as ayun, no, as a babaero. So, ayun, no, really uncomfortable ako that time, pero baka nga I was, or hindi ko lang sure kung ako nga ba talaga. So, ayun, no, since kumalat yung kwento, a lot of people think na ganun ako. And, as I try to explain yung side of my story, doon nagiging clear na kung ano yung kwento ng isa, na kwento niya sa isa pa, then kumalat. So, we need to be really careful sa kung anong sinishare natin sa iba. Sa kung ano yung gusto nating paniwalaan ng isang tao about a certain person. Kasi, it destroys your friendship, your connections with a lot of people. Kung hindi ka naman sigurado sa kung anong sinasabi mo, better na manahimik ka lang. So, ayan, no? God respects the will and does not violate man's freedom. Jesus, let them. Hinayaan niya na hinayaan niya yung mga townspeople or yung mga kababayan niya na huwag maniwala sa kanya. And maybe he was planning something greater for them. Kaya hinayaan niya lang muna sila. Kasi nga, he respects your freedom of choice. Kung susundan mo ba siya, kung maniniwala ka ba sa kanya, or hindi. It's your choice. Andun lang siya para itulak ka sa kung ano mas nakakabuti sa'yo. So, the gospel shows us the townspeople lack of faith in Jesus. So kayo ba, kamusta ba yung faith niyo? Kamusta ba yung paniniwala niyo kay Jesus? Yung resistance nila to see si Jesus, kung ano ba siya, to hear yung sinasabi niya, and to feel kung ano yung pinaparamdam niya, led to them being unfruitful. So hindi sila nag-grow. His powers are ineffectual in the face of His people sa lugar nila. Kung hindi ka naniniwala na si Jesus ay maalam, na magaling magsalita, He is a teacher, a doctor, His powers won't work on you kung hindi ka maniniwala. Now, I want you to ask this to yourself. Do I still allow God to work miracles to where I am? Or do I ignore the miracles happening in my life? So, I invite you all na huwag niyo lang buksan yung mga mata niyo.
it's easy to see. No? It's easy to see. Pero ang hirap makita kung ano ba yung totoo. So, see deeper sa kung anong nangyayari, sa kung anong sinasabi sa'yo. Kasi as you open your eyes, open your minds and open your hearts as well. Bakit? Kasi by that, you will see truth. You will see truth. So I prepared 4 questions, no? So first, no, general. Anong nakastruck sa'yo sa guidelines or passage at bakit? Second, ano yung moment of rejection mo at paano mo ito hinarap? Kagaya ka ba ni Jesus na tinry, na itama, ipakita sa kanila kung sino ba siya or ano ba siya? Or andun ka ba sa papatuloy ka? Third, kausapin si Jesus sa pagdarasal and tanungin, no? Lord, ano yung mensahe mo sa akin ngayon? And lastly, paano ko maisasabuhay ang mensahe niya sa akin?